Mamali ka lang ng decision yan. Malaki ang impact sa buhay natin. Tama po? Yung pag-iisip natin, pag lumayo yan ng ng landas, hindi naka-align sa vertical, which is yung pananampalataya natin, yung faith natin. Minsan nawawala yun eh. Amen po ba? Nawawala yun just because immature tayo. Hindi naka-align. So, dapat ang gawin natin, yung sinasabi ko na intellectually matured enough para makapag-isip tayo, maka-align tayo with God. Makapag-isip tayo ng tamang desisyon, magawa natin yung mga trabaho natin, at the same time, yung pamilya natin ay hindi magkagulo. Kasi minsan yung mga anak natin, di ba? Lalo na yung mga may anak na dalaga o binata, minsan nasa labas. Tama po? Minsan, pagkagaling ng school, hindi pa umuwi kaagad. Siyempre yung natin, yung pag-iisip natin, iba ang tinatakbo niyan. So, dapat positive pa rin siya. Iwasan natin na mag-negative para, alam nyo kasi pag laging yung, dalawa kasi ang mind natin eh. Meron tinatawag na negative side at saka positive side. Amen po ba? Pag always mong pinapakain yung negative side, ina-attract mo yun na mangyayari. Magiging negative ang resulta. Halimbawa dito sa pagtatahi natin. Tama po? Iniisip mong mali, talagang magkakamali ka. Pero pag iniisip mong positive, ay, gawin ko ito, tama ito. Ang magiging resulta, tama yung magiging gawa mo. So, yun yung gusto kong emphasize doon sa intellectual, intellectual maturity na sinasabi ko. Amen? Amen. Mukhang seryoso tayo, no? Mag-amen lang po kung nakakasunod. So, yun po. So, we need to attain yung sinasabi ko kanina na intellectual maturity. Para lahat ng desisyon natin, lahat ng ginagawa natin ay magiging positive output. Amen? Okay. So, number 4 is spiritually maturity. Ito na, sinasabi ko. Spiritually maturity. So, as a Christian, hindi lang naman tayo basta-basta lang nakikinig. Amen po ba? Amen. Hindi lang tayo basta umuupo lang dyan. Yung maturity, yung sinasabi na once na may nagle-lecture, nandun yung presence of mind. Kasi spiritually, you are a Christian, di ba? Yun nga yung pinagdaanan natin. Physically matured enough ka, emotionally matured enough ka, intellectually matured enough. Dapat yung spiritual, yun ang number 1. Maturity. Paano? Paano natin mararanasan yung tinatawag na spiritually mature? In the way of, number 1 po dyan is pagbabasa po ng Bible. Amen po ba? Paano ka magiging spiritually maturity kung ang Biblia ay patungan lang ng cellphone sa bahay? Paano tayo magiging spiritually maturity kung ang Biblia natin ay parang nakadisplay lang doon sa kwarto natin o sa salas? Amen po ba? So dapat number 1 dyan para maging spiritually mature tayo ay number 1 ang pagbabasa ng Biblia. So gawin nating magiging habit. Minsan kasi pag nandyan na si Cardo sa TV, doon na tayo, upo na. Amen po ba? Tapos andyan yung cellphone, pag nag-browse na, andyan na si TikTok. Tapos mamaya iba na mapindot mo, Shopee na pala. Napagastos ka pa. Amen? So, yung sinasabi kong level of maturity doon sa spiritual, so we need to focus to read our Bible. Tama? Kasi
hindi natin maating yung sinasabi ko na magiging spiritual mature tayo. If pasulpot-sulpot lang tayo na magbasa, at the same time, parang wala tayong gana. Amen? Pangalawa, paano tayo magiging spiritually mature? Pangalawa po ay yung pag-a-attend natin ng church. Amen? So, yung sinasabi kong maturity sa part natin kasi bilang isang Christian, nandun yung tinatawag na sacrifice. Kung Sunday yan, ibigay mo kay God. Amen? Kailangan yung focus mo, Christian ka na, yung maturity level ng spiritual mo, nandun. Bakit? Bakit ko sinasabi? Kasi tayo bilang isang human, nakaka-deal tayo ng ibang tao. Diba? Sinasabi, oh, Christian yan. Nagsisimba yan sa Bible Baptist. Diba? Pero yung nakikita nila sa atin, wala yung maturity. It's just only a word na sinabing Christian ka. It's just only a word na nagsisimba ka lang. Pero yung level of spirituality natin, mababa. So that is why yung sinasabi ko, so we need to go to church. Amen? So, importante yun. Paano tayo lalago bilang isang Christian kung pasulpot-sulpot lang tayo sa church? Yan nga yung sabi ko kanina na dapat pag matured Christian ka na, nandun yung sacrifice. Bakit? Ilang oras lang naman yan eh. Kaya mo nga mag-cellphone ng 3 oras eh. Amen? Kaya mo nga mag-post ng by day. Kaya mo mag-post ng ng reels eh. 3 oras ka na nagse-cellphone, naantok ka eh, gumagano na yung mata mo eh. Magpo-post ka pa rin. Amen? Samantalang yung pagpunta natin ng church, maupo doon, makinig, ilang oras lang yun. 2 oras lang yung hinihingi ni God. Amen? 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 So, yun po. As a Christian, yun nga yung sinasabi ko kanina na i-emphasize ko lang ulit yung maturity. So, sabi nga, yung binasa natin, be fruitful. Ang ibig sabihin ng be fruitful, mga kapatid, ay ito yung attaining of maturity as a human and as a Christian. Para hindi tayo ma-disalign doon sa gusto ni God na mangyari sa atin. Kailangan i-possess po natin yun. Most especially yung sinasabi ko na spirituality maturity. Spiritual maturity. Amen? So, number 1 doon is pagbasa ng Bible. Number 2 is pag-attend ng church. Ang number 3 is yung Bible study, itong ginagawa natin. Amen? Napaka-importante po na every Bible study ay makakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi Sunday, pagkagaling mo ng simbahan, pagkakain mo, pag-uwi mo ng tanghali, hindi mo na alam yung sinabi ni Pastor. Amen po ba? Pagdating mo sa bahay, nagalit ka kasi walang ulam, walang isasain, hindi mo na alam yung sinabi ni Pastor. So that is why very important po yung Bible study. Makinig po tayo every, halimbawa, schedule natin is Friday. So every Friday. So yun yung sinasabi ko na spirituality mature. Amen? Nakakasunod po ba? Tama po? So yun yung number 1 point natin. So be fruitful. So number 2, multiply. Be multiply. So ano yung natin? Ano yung i-multiply natin?
magparami tayo bilang isang tao. Diba? So, pag, yun na yung sabi ko kanina, once na you are totally enough and mature, pwede ka nang mag-multiply. Ano yun? Multiply the Word of God. Amen? Multiply, palaganap, kung anong merong peace of mind na nararanasan mo. Kailangan mong ipahayag na, oh, pagkatulog ko ng gabi, masaya. Peace of mind, meron akong peace of mind. Kasi alam mo, you are now totally matured. Alam mo na sa heaven na. Ngayon, meron tayong mga kamag-anak, meron tayong mga kapatid, meron tayong mga kaibigan na nakikita natin na someday mapupunta sila sa hell, mapupunta sila sa impyerno. So, ayaw ba natin na i-multiply yung sarili natin, which is to evangelize what is the gospel na nararanasan natin? So, yun yung sinasabi ko ng multiplication. Sabi nga sa Matthew 28:19, basahin natin sa mga Bible natin. Matthew 28:19. Sabi niya dito, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of our Father and of the Son and of the Holy Ghost." So sabi niya dito, "Go ye therefore." So doon na pumapasok. Kasi Christian ka na eh, matured ka na eh. So dapat mong isipin din yung mga kaluluwa na nandyan, na palutang-lutang sa daan. O kaya yung mga kapatid natin. O kaya yung mga kaibigan natin. Amen po ba? Amen. So dapat ma-share natin yun. Yun yung pangalawang puntos natin is multiplication. Multiply. I-multiply natin yung sarili natin as a matured Christian. Yung kapatid mo, kailangan maging matured din. Kasi ayaw natin mapahamak sila. Ayaw natin mapunta sila sa kadagat-dagatang apoy. Hindi ba tayo naawa? Hindi ba natin mai-share yung gospel? Amen? And then, bakit natin ginagawa yon? Ituloy natin doon sa Matthew 28, verse 20. Sabi niya dito, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always and even unto the end of the world." Sabi niya, observe all things I have commanded you. Ano ba yung sinasabi niya? Doon sa verse 19, teach them. Diba? Sabi niya nga dito, sasamahan ka hanggang sa dulo. Bakit tayo natatakot? Huwag tayong mahihiya na i-multiply yung sinasabi ko na the gospel. Huwag nating ikahiya na tayo ay Christian, mature Christian. Diba? Napaka hirap sa atin yun kung minsan nangihina tayo, na nahuhugot tayo ng evil sa baba. So i-maintain lang natin